Langga, naririnig nyo? Oh, may gumagawa sa third floor ko. So, silipin natin mga langga kasi malapit na rin anong oras na. Pwede na rin siguro sila maya-maya mag-out. So, tignan natin sila mga langga. Samahan nyo ko, tara. May pagawa ko ng taas para kwarto sa aking mga anak. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, baba ka dyan. Hindi ka pwede dito. Ano ka? Ayan. Ayan mga langga. Ayan ang bahay ko. Apa ba yan? So, nakita niyo na. Dahil mga langga. Pagawa tayo ng third floor. Ayan. I-update ko sa inyo. Ay, hindi pala eh. Mali. Update lang mga langga. Puntahan natin yung mga gumagawa. Hapon na. Alas 5 pasado na. Kailangan natin bahintiin. Aray ko. Ay, saan yung sinilas ko? Hala. Oy. Ano, di na ba kayo titigil? Sipag nila guys, oh. Kahit mag-aalas 6 na, andito pa rin. Trabaho pa rin sila. Pinamadali kasi ito dahil kailangan linggo tapos na kasi hindi gumagawa sa bahay ko hanggang Lunes. Pentel pen? Pentel pen? Oo, nahulog na namin yung lapis. Oh, wait lang. Sige lang. Nahulog daw yung lapis. Sipag nila. Magawa pa. Ayan. Ayan. Ah. Pandak ako eh. Yun guys, yung bubog namin dito kapag tiglagas ang puno namin dito ay ganyan ang itsura ng aming bubong. Yan. Yan. Diba? So yan. Ito na yung aming magiging kwarto ni Daddy. Tapos yung dalawang babaita ko sa taas. Yan. Kumpare ko yung gumagawa. Kasi, di off niya ngayon. Hanggang linggo na lang yan. Kaya Lunes, pasok na siya. Kailangan minamadali pagawa. Para matapos ang aking third floor. Third floor? Ayan. Mga bata, andun yung mga gamit namin nakasalampak. Yan. Mabuti na lang may terrace ako. Doon yung mga gamit ko. Ayan, andun yung iba. So yung parador lang dito at saka yung computer ko nandyan. Computer. Dito yung computer. Ayan. Tinago ko lang yung box. Mga gamit ng mga bata. Nga eh. May gamit na puno yan. Oh. Naman yan ginano eh. So yan. Gusto ko sa inyo. Sipag nila mag-ano na. 5:30 na. Todo ano pa rin gawa. Right. Tapos na rin yan. Hanggang dyan lang yan. Ito. So yun mga langga, update na naman ako sa inyo. Thank you for watching. Magwalis-walis ako dito, magbawas ako dito ng ano, bato. Kay
Baka matulugan to mamaya eh. Ay, di pala pwede kasi mahamog. Sila matutulog na. Ay, akit pa dito yung plywood, pre. Para kahit pa paano i-ano dito, oh. Para kahit yung mga bata dito ilagay. Kaya si Bunso, pwede naman siya dito, eh. Kundi siya natatakot, eh. Kaya yung mga tanim ko doon. Saan? Martilyo. Diyan lang yan kasi di naman nawawala yan. Walis ako. Isa natin maglinis. Daming mga graba. Graba. Opo. Opo. Ayan. Ay, ito ba yung jam ni trading? Oo. May mga papo-papo. Ano ba? May free na isa to, guys. 14 pesos, naging 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. May free. May free. Sakto lang yung hard flex. Ayan ang mga langga. Kita nyo yung lapad niyan. 12 feet yan mga langga, yung lapad na yan. So, ito yung boundary ng kwarto ng mga anak ko. Ito. Anuan pa yan. Didivisionan pa yan. Hati yan. Dingding. So, may kanya-kanya silang pinto. Gilid sa gilid sila. Kasi, kaya sa gilid yung pinto ng anak ko. Kasi, andito yung pader sa baba. Maglagay man sila ng gamit. At least matibay. Dahil andun yung pader ko sa baba. Sa second floor. Tapos, dito naman yung kama nila. At bintana niya dito sa gitna. Yan. Yan, bintana sa gitna. Tapos anak ko naman, dito naman yung isa. Yan, sa gilid naman kasi ito yung pader sa baba sa kwarto ko. Maglagay man sila ng mga gamit, aparador, kung etc. kung ano man yun. Matibay kasi nandito yung pader. Hindi pwedeng sa gitna kasi may tendency na mabigat yung gamit. Pag tumagal ng tumagal, magko-curve yung bakal, no? Pag naman sana. Pero, yun ang plano ko sa kanila. Kasi ito naman yung bintana banda dyan. Ayan. Ayan. So, may kanya-kanya silang pinto. So, mas malapad ang ayan. Ayan yung kwarto. Ayan. Mas malapad yung kanilang pinakatiris nila, ayan, kundi sila magkikwenta-kwentuhan kung may bisita sila dito. Yan, magtuloy-tuloy pa yan mga langga ito, magtuloy-tuloy pa yan hanggang doon sa dulo ng na yan, bubong na yan, tatakpan pa yan, magdidingding pa kami dyan ng hardiflex. Tapos doon, ayan, tatakpan din. Tapos ito naman yung view na yan dyan, view. Yan, view. Pag may budget, idudugtong ko pa yung bubong na yan hanggang doon sa pinaka
dulo ng pinagpatungan ng kahoy na yan hanggang doon sa dulo. Magbububong pa kami hanggang doon. Para ito, may tataas na yan. May tataas na yung bubong na yan. May tataas. Pantay dito sa sahig. Ayan, dudugtungan pa yan. Tapos yung gitna ng ano na yan dyan, yan pinaglapagan ko ng mga tanim. Magiging greenhouse na namin yan dyan. Ayan. Tapos yung mga tanim ko, gagawa ako dyan. Ito yung pinakaside na dugtong. Doon ko na sa likod ng sanga na to. Doon na nakapatong ang mga tanim ko. Ayan. So gaganda to mga langga. Baka next week, next year ko pa magpapagawa yan. Dudugtungan. Iipon muna tayo ng pangdagdag budget dyan. So hanggang dito muna tayo sa kwarto ng mga anak ko. Ayan. Sila lang dito ang aakyat panaog dyan mga langga. Hindi na kami. Siguro, akit man ako dito, ayan, tingin-tingin na lang sitwasyon ng kanilang mga kwarto. Tapos ito, aayusin pa yan hanggang dun sa baba para maisahod yung tubig na galing sa ilang guhit ng yero. Yan, siguro dito, mga 2 guhit kasi naputol na hanggang dyan sa may puno. Masahod lamang ang kanyang tubig. Yan, para hindi naman basa sa baba. Para hindi naman basa sa baba, masahod. Ayan, hanggang doon. 2 plain sheet yung binili ko. Tapos ito yung hagdan namin. I-flex ko sa inyo. Itong wire na to, yung makipansin nyo, sa kapitbahay ko yan, ipapalipat ko yan. Yan. Nag-usap na kami, ililipat nila kasi mas mainam daw na ilagay sa harap doon sa daanan namin yung linyada para nakikita din daw niya. Kasi nga, mahirap. Storbo sa aming daanan to. Ayan. Di ba nakita nyo mga langga? Kaya sabi niya, ipapa-estimate ko daw yan sa maglilipat para mabilan niya ng wire. Kasi gusto rin talaga niya na maanuhan. Ayan, naayos ko na. May kalamansi pa ako dyan mga langga. Ayan. Lunggay ko nagbunga, 1 piraso. Ayan, may sambong din ako. May pandan. Ayan. May langka pa, pinya pa ako dyan sa likod. Yan, pinya. Avocado din ako dyan. Kailangan maayos yan. So, may cute din tayong orchids na ilan-ilan. So, ito, ipakita ko sa inyo yung ating hagdan ko. Ito, mga langga. Yan. Dapat mga langga dito. Yan, mga langga yan. Nakadikit talaga dapat yan dito. Para medyo maluwag yung pinto ko at hindi ito nakakaharang yung ating poste ng ating hagdan So hindi lang ako naintindihan ng kumpare ko na sabi ko iklam dito sa bakal sa hollow blocks dito. Ang pagkakaintindi niya dito sa baba. So nagtaba siya, sukat lang dito hanggang sa baba. So kinapos na nung sinabi ko na mali yan, dapat dito. So dito dapat siya nakadikit. Dito. Kung man siya, medyo mataas yung isa, naiksi yung isa. Hindi naman dito siya nagtukod. So, kinapos. Ayan, nangyari ito yung mga langga. Nag-urong siya nun dito para lang magkasya. Tingnan yung mga langga, yung niya, kinapos. Ayan. Diba yung tabas niya? Dapat, dapat yan eh. Nakakagat dapat yan eh. Nakakagat dapat yan, nakaganon eh. Nung una nakita ko nakaganon nga siya dahil nasa baba. Yun yung pinabago ko dahil mali nga yung ang pagkaintindi niya sa baba. Di kasi pwedeng dito sa baba yan dahil yun ang daanan ng tubig ko eh. Yan nga, buti na daan, nalagyan pa niya ng yan, daanan lusutan ng tubig yan pag naglalaba ako eh. So nakarang pa yan nga eh, pero okay lang, nandyan na yan eh. So, medyo sagabal siya ng konti sa pagdaan namin. Ayan. Ito yung pinto. Ayan. Medyo nagitna siya. Kaya madalas parang natatamaan yung sarili ko pagka ulo ko. Pero okay lang, nandyan na to eh. Kaya ang mangyari sana ito, kung nandito rin naman siya, iurong ko sana dito, mabawasan ng kalating hollow blocks yung pinto ko, magtibag ako. Tapos dito, kalahat tatakpan para malang maglihi sa hagdan. Pero wala na, hindi na pwede kasi ito rin naman nakatukod na. Kaya paano ba yan? Kaya ang mangyayari, wala na magawa, ganyan na talaga siya. Yan. Hindi na siya kung doon sana siya nakadikit, medyo medyo mapalihis pa ng hagdan. Ayan ang pinto ng ko eh.
Hanggang kung may hagdan na to, kung nasunod yung ano ko, plano ko. Kasi nga, hindi niya naintindihan yung sinabi ko na iklam dito. Ganyan. Ang bakal na to. Tulad yan, katulad nakakalam na siyang ganyan. Muna kasi dito sa baba, kala niya dito nakatukod. Hindi. Kaya kung nasunod yung gusto ko, hanggang dito sana yung hagdan, hanggang dito lang. Ay ngayon, lumagpas siya. Tingnan mo. Layo ng lagpas. Oh. Kaya, lagyan na lang siya ng plywood siguro dito para kung mauntuban ako, okay lang. Hindi medyo masakit. Si daddy po ang nagkabit niyan. Ayan. Yan na pong nagawa ni daddy. Ako ang helper niya. Hi, Dad. Ay. Kisami na lang at division sa harap ng kanilang kwarto. Daddy lang gumawa. Double walling kami. Talaga, busy si Mami Sis. Helper ako ni Daddy. Yan, pagpasensya niyo na. Guys, update. Ayan. Mga pinto na yung kanilang mga kwarto. Pero divisionan pa yan, dingdingan pa yan. Kabila rin, may pinto na rin yan. Yan yung nagawa ng aking kumpare. Yan. Pati sa kabila na ano na rin. Kabitan na lang siya ng Hardiflex. Update lang mga langga. Ibidyoan ko lang yung aking kumpare. Siyempre, siya yung gumawa sa bahay. Kailangan natin may souvenir. Pre, siya lang kusa. Hindi sa tapos yung kwarto ni Bunso. Ito medyo may light dito. Ganda to kasi nalagyan ko ng skin coat. Second coat na yan. To, eto na lang hindi pa. Dapat pala nalagyan ko to ng skin coat kahapon. Ay kaso kasi nandito yung mga plywood Nalagyan kahapon. mo din pala skin coat yan. Hindi ko nalagyan yan. Pero bakit ganun? Second coat na yan. Oh, baka sa plywood siguro talaga siguro, Ching. I think so. Kasi andito yung mga plywood kahapon eh. Hindi ko nga nalagyan to, di ba? Kaharang. Ito lang ang nalagyan ko kasi meron nga mga plywood ito. Wala. Kaya mas maano siya dahil nabasa or may tubig pa siya sa loob. Kaya siguro, Ay. no. Mayroon, hindi pa siya totally basa. Ay, ito yung tuyo. Kaya nasisip-sip pa niya ng gusto yung Pwede. pintura. Pwede. Kasi ginamit mo yan Sipag. pang ano, diba? Uy, pinangharang ko nung nakarang linggo dyan sa Anggi. Siguro nga, anak, no? Siguro, kaya... Bakit ito? Hindi nasama mo. Ito. Hindi, mamaya na yan, ma'am. Kasi si Dalin kanina yung nandyan eh. Bukas ang gabi, pwede na nahiga-higaan to kahit papaano. Ikaw naman, Na, dingdingan namin ni Papa yan bukas. Ah, Pagdating kayo na lang. galing sa swim.